Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin ngayon ay itong pinaplano po ng DOJ na balak nilang kasuhan yung mga nag-interview kay General Bantag. Sino lang ba yung nag-interview kay General Bantag? Ang Banaderos Brothers, sila Banat Bay. Ngayon, ito nga, sabi nga ni Kong Erwin Tulfo na pinaplano nga daw ng DOJ na kasuhan itong mga vlogger na to dahil sa pag-interview kay General Bantag. So panoorin po natin itong breaking news na to na nakuha natin dito kay Kong Erwin Tulfo. So ito po siya. Dito tayo sa yung tatlong vlogger daw na nakapag-interview kay dating Bucor Chief Gerald Bantag na ngayon ay wanted ng pamahalaan ay posibleng makasuhan daw o kakasuhan ng DOJ. Ayon yan kay Secretary Crispin Remulla, bawal daw kasi yan at hindi na raw nirespeto ng mga vlogger ang kautusan ng korte. Na wanted yan tao na yan kung nakakaalam kayo kung saan ang kinaroroonan nito, dapat i-report sa kanila. Okay, kasi pag contempt of court, ang ikakaso sa kanila, merong tinatawag na obstruction of justice. Yan. Yung misbe. So, yun nga daw, plano daw kasuhan nga ng DOJ itong tatlong vlogger na sila Banat Bay nga. Kinukonsider ko to sila Banat Bay kasi sila lang naman yung nag-interview ng obstruction of justice daw. So ano bang ano pagkakaintindi po din niyo sa obstruction of justice? Ako hindi po ako abogado pero pagkakaintindi ko po diyan, kapag ikaw yung hinahadlangan mo yung pag-iimbestiga, pag-aresto sa isang tao kung pinipigilan mo. Nung time na in-interview nila Banat Bay naman tong si General Bantag, wala namang pagpigil sa pag-aresto o sa pag-iimbestiga rito kay General Bantag. Di ba kasi wala namang online lang nila na-interview si General Bantag. So, doon naman, sinabi naman nila Banat Bay na hindi nila alam kung nasaan si General Bantag. Di ba, makikita nyo naman na balot na balot si General Bantag, yung background niya madilim. So, hindi mo talaga malalaman kung nasaan. Pero, plano pa rin kasuhan daw na itong ni SOJ Remulla ang Banaderos Brothers, kabilang daw si Banat Bay kasi nga daw imbis na tumulong daw sa pagkahuli kay General Bantag parang tinatago pa. So obstruction of justice daw, parang medyo malabo yung ikakaso obstruction of justice. Parang dito gumagawa na lang ng paraan o parang nanggigipit na lang ba itong si SOJ Remulla para lang mahuli si Bantag. Pero 'di ba, ikaw yung may hawak ng Department of Justice. So napakarami mong resources para mahuli yung isang tao, 'di ba? Ba't ngayon na parang imbis na mahuli ninyo parang nagtatago pa. Pero hindi naman sa nagtatago hindi naman siya tinatago ng tatlo. Itong si General Bantag, bakit hindi nyo malaman kung nasaan? Ba't meron silang way para malaman kung nasaan ma-interview si General Bantag. Itong DOJ wala. So dito parang lumalabas na medyo mahina yata ang dito ng SOJ o ng Department of Justice, yung NBI. Parang mahina yata yung intel ninyo at wala kayong makuhang info kung nasan si General Bantag. So tuloy lang natin to. Behavior in the presence of or near the court. To interrupt, to obstruct or interrupt the proceedings. Pero meron tayong tinatawag na privilege communication dito, Kong Bay. Freedom of the press, freedom of speech. Expression lahat. So, hindi yan siya tawag nito absolute, except kung libel ba yan, kung sedition, obscenity, pero sa tingin ko hindi. Anong basis nila nakakasuhan ng contempt? Ay kasi nga, di ba? Kahit sila tinatanong nila, ano yung nagiging basis nito ni SOJ Remulla para kasuhan ng contempt? Wala namang nilalabag dito ang Banaderos Brothers, di ba? Tsaka ang alam ko, yung freedom of the press, binibigyan ng kapangyarihan sa konstitusyon natin. Pagkakaalam ko rin, si Banat Bay, isa rin tong press, kasi alam ko meron tong column sa remate, itong silang tatlo. So, dito masasagasaan yung freedom of the press ng tatlo
So, medyo di pagilid yata rito yung SOJ. Pero kung gigipitin nga naman ng SOJ ito, tingnan natin. Tuloy natin. Ikaw, imbes na tumulong na ma-pinpoint kung saan yung mama, wala naman sinabi. In-interview at parang pinapasikat pa nila si Bantag base dun sa vlog. Oh. Pero tama ka, mayroon tayong sa Constitution covered yan ang freedom of expression. Oo. Expression mo yan, yung iyong mga vlog na yan, bakit mo kukontrahin? I mean, bakit mo sasabihin na kukontrolling ka, di ba? Parang curtailment of press freedom din yan. Maliban na lang kung ikaw mismo ang gumawa ng paraan na itago siya. Na ayup. Di ba? Buti sana ko yung tatlo yung nagtago kay Bantag. Hindi naman eh. So dito parang parang martial law na pinipigilan na yung mga tao na maglabas ng yung freedom of expression nila, medyo sinisikil na. Yan dapat yung ang ipaglaban nitong mga inaapi, di ba? Yung freedom of press, freedom of expression. Ngayon dito masusubukan ngayon yung powers ng SOJ natin kung talagang karapat dapat ba na makasuhan yung tatlo dahil sa interview lang nila si Bantag. So kahit nga kung Erwin Tulfo at yung partner niya si Aljo Bendio, medyo 'di ba parang teka lang, parang may mali, 'di ba? Kasi masasagasaan yung freedom of the press, 'di ba? Mo siya ipahuli sa mga pulis kasi meron ng warrant of arrest ito eh. So, hindi ka dati, naalala mo yung mga dekada 80, 90, yung mga media pupunta pa sa bundok ron, diba? interview mga NPA commander, hindi naman nakasuhan. Yun, pati abusay. Isa pa yun. Diba? Dati naman, totoo naman, umaakit pa yung mga media para lang makausap yung mga high-ranking official ng NPA. Pero never sila nakasuhan. Diba? Meron pa nga pagkakaalala ko yung reporter yata to yung Channel 2, diba? Na hostage pa siya doon, na pinuntahan pa ni Senator Loren Legarda para lang makuha niya itong reporter na to. So, bakit hindi kinasuhan yung reporter? Wanted naman ng mga NPA noong time na yon. So, dito talaga makikita mo parang may mini martial law nangyayari. Parang ginagamit ngayon ni SOJ Remulla yung overpower, kumbaga in-overpower niya ngayon yung position niya. Pero yun mo, kakasuhan yung tatlo dahil sa in-interview lang niya interview nila si Bantag. Parang wala namang mali doon. So, dahil nga hindi nakukuha yung side ni Bantag, so nagawa lang ng paraan or lumapit si Bantag sa tatlo para iparating yung side naman niya. 'Di ba? So, parang dito medyo natatawa rito ng konti si Erwin Tulfo, si Kong Erwin. Kasi parang, ano ba nangyayari sa iyo, SOJ Remulla? Ba't parang sablay yata itong diskarte mo? Sa bagay, lagi naman sablay yung mga diskarte niya. Lalo na nga kay Kong Tebes, di ba? Sablay yung mga pinaparatang niya. Na-dismiss pa yung isang ikinaso nila kay Tebes, yung illegal possession of firearms. Na-dismiss yun. Tapos kinasuhan ngayon nila si Tebes ng pagiging terorista, medyo sablay din yon. Ngayon, dito kay Bantag, ang gusto naman niyang kasuhan, yung tatlong vlogger na sila Banat Bay, para lang mahuli nila si Bantag. Parang, sila Banat Bay ba nagtago kay Tebes? Kay Bantag? Kaya nga napupuntahan eh. So, fair and true report lang. Yeah. Saklaw natin itong komunikasyon na privilege communication eh. Tama. Pero ayan na nga, mukhang hindi yata gusto ng Department of Justice. Pinag-aaralan nila ang pagsasampa ng kaso ngayon dito sa tatlong vlogger na nag-interview daw dito kay Gerald Bantag na sabi mo kanina. Paano naman di kasi may dito si SOJ Remulla? 'Di ba? Kasi yung mga banat ni Bantag talagang sapul na sapul siya. Kasi wala naman talaga silang matibay na ebidensya laban kay Bantag eh. Talagang sinisira lang agad nila sa media. 'Di ba? Kung sa mainstream media kaya nagpa-interview si Bantag, tingin mo makakasasabihin ni Remulla na kakasuhan nila yung media outlet na yun na nag-interview kay Bantag? Hindi. Dito kasi iniisip ni Remulla,
na vlogger lang to mga to. Wala tong karapatan. So parang dito, dinidiscriminate niya muna yung mga vlogger. 'Di ba? Pero hindi niya naisip yung freedom of the press dahil nga nasa press na nasa media naman talaga si Banatbay. Tsaka yung freedom of speech, masasagasaan. Yung freedom of expression, masasagasaan. Talagang lahat yung parang gustong tanggalin ni SOJ Remulla sa mga hindi kumakampi sa ganyan. So, medyo tagilid yung tatlo kapag pinersonal to ni SOJ Remulla. Nasa bundok. Yun na nga. So may nag-text dito, hindi daw lahat ng mga igorot. Hindi naman lahat. So, ito'y tawag nito. Saklaw din yan sa privilege communication. May nagsabi sa akin na iba yung mga grupo ni Bantag ang nagbabantay sa kanya doon. Kung mga IPs, mga katribo, mga IPs niya, hindi naman lahat, no? Pero siyempre, mga katribo niya na nagbabantay sa kanya doon kaya hindi mapasok-pasok na militar ng pulis. Hindi, tsaka ang balita ko dyan ba, yung terrain, hindi kabisado ng PNP, ng military, baka ma-ambush lang sila doon. So, yan ang naiisip nila. Yan ang... Tsaka isa pa, sigurado ba silang nasa bundok si General Bantag? Paana dito lang sa Metro Manila, paikot-ikot lang tapos harap sila ng hanap sa bundok. Diba kasi walang nakakaalam kung nasan si Bantag Siyempre, dating nag-train yan kung paano kung paano siya gumather na information. So, alam niya kung paano siya tinitiktikan ng mga aaresto sa kanya. So, malawak yung karanasan niya. So, hindi basta-basta na magpapahuli talaga si General Bantag. At sabihin natin nasa bundok siya, siyempre, poprotektahan niya ng mga katribo niya. May mapunta lang dyan na maligaw na iba ang itsura o hindi taga roon, tinitimbre na kaagad yan. So, makakapagtago na kaagad si Bantag. At the same time, yung terrain nga dun sa bundok, kung nandun man si Bantag, talaga hindi kabisado ng mga papasok dun. So, talagang may hirapan dito si Remulla mahuli si Bantag. At hindi magpapahuli si Bantag. Ngayon, ang gigipitin niya yung tatlo. Diba? Para lang sumuko to si Bantag. Tingin naman niya, mapipilit niya yung tatlo na sabihin kung nasa si Bantag. In-interview nga lang, nakita niyo naman yung background. Kung mapapanood niyo. Meron din akong video niya, panoorin niyo yung interview kay General Bantag ng Banaderos Brothers. Problema ngayon hindi nga mahuli-huli yung mama. Kasi nga, malaki din yung kabundukan dyan sa Benguet, Mountain Province. Maghabol-habulan kayo dyan. Talagang hindi kayo magkakitaan dyan kahit ilang taon. Paninigil ito sa freedom of the press or speech dito. By kung sa akin, ha? Babawal ka na pala. Makuha ka na scoop. Malimbawa. Yan ang... di ba? Sila na may sabi. Tatamaan dito yung freedom of expression at yung freedom of the press. Talagang sablay rito si SOJ Remulla. Talagang siguro desperado na siyang mahuli si Bantag. Kaya kung sino na lang yung naiisip niyang kasuhan para mapalabas lang si Bantag. Attorney. Maglalabanan sila ng prosecutor at saka ng defense lawyer. Pero